Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest kay Bagyong Domeng. Napanatili nito ang kanyang lakas at ngayon ay taglay ang maximum sustained winds na 95 kilometers per hour near the center at pagbugso na umaabot sa 115 kilometers per hour. Ang kanyang location as of our latest analysis nakita sa layong 980 kilometers silangan ng Northern Luzon at ang kanyang movement ay west-northwestward at 15 kilometers per hour. So as we can see, yung sentro at kabuuan po nitong bagyo ay nasa karagatan. Medyo may distansya naman sa landmass, pero yung kanyang trough o yung buntot ay nagdudulot po yan ng mga pag-ulan ngayon sa eastern section ng Southern Luzon at eastern section ng Visayas, particular sa northern and eastern Samar, sa Bicol region, sa Quezon province at maaari din po sa maghapon na ito, maaari din ito magdulot ng mga pag-ulan sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at maging sa Apayao province. Samantala, maliban dito sa bagyo ay may prevailing din tayo ngayon ng southwesterly wind flow at nakakaapekto po yan ngayon sa western sections ng Visayas, ng Mindanao at ng Palawan. So sa maghapon na ito, asahan natin ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Mimaropa region at western sections ng Visayas at Mindanao. Kasi po sa latest track na ipinalabas natin ngayong 5 a.m., so nananatiling mababa naman ang tsansa ng landfall scenario nitong si Bagyong Domeng. Most likely mag-i-stay ho ito sa Philippine Sea before exiting the area of responsibility by Monday. At inaasahan natin sa mga susunod na oras at araw ay patuloy pa po itong lalakas. So in the next 24 hours, most likely po ay typhoon category na siya o nasa typhoon category na po siya. So sa kasalukuyan nakikita din po natin medyo may distansya yan sa ating landmass. Ang nakikita po natin na pwede pong at dapat nating bantayan dito ay ang kanyang enhancement ng southwesterly wind flow. So yung southwesterly wind flow, yun po yung magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong weekend until early next week. So sa ating 4-day weather outlook, by today ho, inaasahan natin ang mga pag-ulan dito sa Palawan, sa natitirang bahagi pa ng Mimaropa region, sa western portion ng Visayas at maging ng Mindanao. Habang bukas naman until Tuesday, itong enhancement ni Bagyong Domeng kay southwesterly wind flow ay maaari pong magdulot ng mga malawakang pag-ulan dito po sa western section ng ating bansa, particular sa western section ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila at ang western section ng Visayas. So yan po ang ating pinagpe-prepare o hahanda sa ating mga kababayan yung mga pag-ulan na yan dahil maaari po yung magdulot ng mga localized flooding, especially sa mga vulnerable areas, sa mga low-lying areas. Kaugnay dyan, nag-issue na po tayo ng weather advisory as of 5 a.m. po today. So ito pong advisory natin is para bukas, pwede pong umabot sa 50 to 100 millimeters of rainfall ang ma-experience dito sa Palawan Province, Occidental Mindoro, maging sa Antique dahil sa epekto ng southwesterly wind flow. Samantala, by Monday, maaari din pong makaranas ng 50 to 100 millimeters of rainfall sa Palawan, Occidental Mindoro, sa Antique, Guimaras at maging sa Iloilo. At maaari pa rin pong madagdagan pa ang mga lugar kung saan makakaranas po ng malalakas na pag-ulan sa mga susunod na araw dahil sa enhancement nitong southwesterly wind flow. Kaya patuloy tayong mag-ingat, magantabay sa updates ng Pag-asa, even sa mga rainfall advisories at weather advisories po natin. Patuloy tayong mag-antabay at maghanda na rin po sa mga paparating ho na pag-ulan dahil sa southwesterly wind flow. Samantala, yung strong to gale force winds ay maaari pong maranasan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, sa Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque, Masbate, Albay, Sorsogon, Zamboanga del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, Davao Occidental at maging sa Davao Oriental. By tomorrow naman, sa natitirang bahagi pa ng Visayas, Batanes, Cagayan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Sarangani, Davao Occidental at maging sa Davao Oriental. And by Monday, pwede rin po yung mga strong to gale force gusts dito po sa malaking bahagi ng Visayas, sa Batanes, Cagayan, Metro Manila, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region dahil pa rin po yan sa southwesterly wind flow.
Samantala kahapon nakapagtala po tayo ng 43 hanggang sa 45 na degrees Celsius na heat index dito sa Metro Manila. Yan po yung ating naging maximum heat index kahapon. Samantala yung pinakamataas na heat index kahapon ay naitala sa Masbate City, 47 degrees Celsius. Gayon din sa Sangli Point, Cavite at maging sa Borongan, Eastern Samar. At sa forecast natin sa araw na ito dito sa Metro Manila, maaari pa rin po tayong makapagtala ng heat indices na nasa danger level, such as dito sa Kamaynilaan, 43 to 44 degrees Celsius, habang sa Baler Aurora naman ay 46 degrees Celsius ang maaaring pinakamataas na heat index po natin. So patuloy natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, wag po tayong maging kampante at yung mga init na ito o yung apparent temperature na tinatawag natin, maaari pa rin huyang magdulot ng mga heat stress, heat cramps, or even heat stroke. So ngayon ay wala pa naman tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating karagatan. Banayad hanggang sa katamtaman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pero dito po sa extreme northern Luzon o sa northern Luzon area ay katamtaman hanggang sa maalon ng kondisyon ng karagatan.